Ano yung hinila mo sa leg? Ano po, bag po yun, Yorme. Hinihila mo yung bag Opo, inihila ko po, di po matanggal kasi po nakaano po yun. Swing bag siya. Opo. Mm. Wala po akong nakuhang kwintas po, Yorme. Meron. Sasabi po ako ng totoo, bracelet lang po, sing-sing, tsaka po baril po. Asan na yung baril? Kanina lang tsaka bago. Hinihila lang po, tsaka bag. Sir, Pero balikan. ilan na yung napatay mo? Isang beses pa lang po yun. Gina-record mo? Opo. Sir, balikan natin kung paano nyo pinlano yung krimen. Pwede bang pakwento sa amin? Kilala nyo po ba itong retiradong Pulis Maynila natin? Kaya siya yung target nyo. Pakwento po. Paliwanag po sa amin, sir. Hindi po namin kilala si Tata George Capistrano. Nakita lang po namin na may suot po siyang alahas. Nakasalubong po namin, tapos sinundan po namin. Tapos, pagkatapos nun, Tapos ayun po, in-overtake po ng kasama ko na si alias B-Boy po. Tapos bigla po akong tumalon. Ngayon po, pagtalong ko po, bubunot po siya. Tapos pumasa po agad ng baril. Pinutukan ko po agad si Tata George po. bubunot yung biktima dahil nakita na kayong hinahabol nyo siya. Tama ba? Opo. Okay. Yung talagang pinakapakay nyo ay mang-hold up lang talaga sana. Opo. Yung alahas mismo ng biktima. Opo. Bakit mo pinatay nyo? Nakita ko po kasi bubunot ko eh. Tapos pinutukan ko na po siya. Itong driver ng getaway vehicle nyo po, ang sabi niya noong nakaraang linggo, hindi niya alam na babarilin nyo yung biktima. Totoo ba? O alam niya na may plano talaga na if talaga may makita kanyang may armas itong biktima, ay papatayin, puputukan ng baril? Wala po sa plano yun eh. Yung nalaman po namin may baril, doon po kami naalaman na putukan po eh. Tsaka may baril din po siya, hindi lang po kayo may baril. Yung driver. Opo. Okay. Pagkatapos nyo na ginawa yon at binaril yung biktima, saan kayo pumunta? Anong una nyong ginawa? Dumiretso po kami sa Arayat, Pampanga po. Pagkatapos, Nagbihis po. Tapos ginamot ko po yung sugat ko, yung natamaan ko po. saan ka natamaan? Sa kamay po. Okay. Anong nakuha nyo ulit doon sa biktima natin? Bracelet po, tapos sing-sing, tsaka po isang baril. Tama ba ng Wala po. Meron kwintas. Wala pong May kwintas suot yun. yun. May suot yun. Wala pong kwintas po. Meron. Meron. Kitang-kita ng asawa. Kilala Wala pong hinagtak na kwintas po. Ano yung hinila mo sa leg? Ano po, bag po yun, Yorme. Hinihila mo yung bag Opo, inihila ko po, di po matanggal kasi po nakaano po yun. Swing bag siya. Opo. Mm. Wala pong nakuhang kwintas po, Yorme. Meron. Sasabi po ako ng totoo, bracelet lang po, sing-sing, tsaka po baril po. Asan na yung baril? Inabor po ni alias B-Boy po. Yung baril na ginamit mo, asan na? Ayun po, Saan? na-recover na po. Recover na. magkano lahat ulit yung pinagbentahan nyo doon? Kasi ang sabi, naghatian kayo eh. Opo. Magkano yung nakuha mo? Umabot po ng tag 300 po kami. Tag Bali 300,000 600 po kayo. lahat. Ganun po. Saan yung binenta? Si B-Boy po yung nagbenta eh. Pagtimbang po ng alahas po, siya na po nag-dispatcha ng alahas po. Pagkatapos yung maibenta, naghiwalay na kayo nung driver ng getaway vehicle nyo. Saan kayo nagpunta? Dumaretso na po ako sa may bundok po, malapit po sa may Pampanga po. Tapos Pagkatapos, po, inisprayan ko po agad yung motor ko po na kulay puti. Tapos dare-diretso na po ako sa Cabanatuan papunta po San Mateo. bakit ka pa nagtago? Ilang beses na nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Maynila na yun na nga ang nangyari. Nahuli na nga itong kasama niyo po na driver. Bakit Natatakot ka po kasi ako kasi po nalaman ko po sa Facebook po na pulis po pala yung nadali po namin. Sir, ibig sabihin kung hindi pulis, hindi po kayo matatakot? Hindi po. Anong hindi po? Hindi kayo matatakot o hindi na natatakot kayo kahit na policeman o hindi yung nabiktima niyo po? Hindi po kami natatakot po. Gusto po may alahas. Pero pag pulis po, takot po kami. Kasi po may paglalagyan po kami. Okay. Ma'am, ano po yung inyong naging papel po dito po sa pagtakas ng mga suspect po? Sa kanya lang po. Sumama lang po ako. Kailan kayo sumama? Ma'am, nung nalaman niyo po na may nabaril na po sila? Nung ano po, pag-uwi niya po ng bahay, sabi niya, pinamin niya po sa akin, nakadisgrasya daw po siya. Pagkatapos po, Ayun po, alis na po kami ng bahay. nabanggit kanina ni Mayor na may anak po kayo. Iniwan niyo po yung anak niyo, sumama po kayo sa kinakasama niyo.
Hindi Tama po. ba? May nag-aalaga po talaga sa anak ko. Mhm. Pagkatapos, Yung tito ko po kasi gusto nila alagaan yung anak ko. Ngayon po, nasa kanila po. Tapos dinadala-dala po sa bahay, tapos kinukuha ko po. hindi po kayo natakot, ma'am, o nag-alala sa anak nyo? Bakit nyo iniwan? Alam nyo naman na po na may nagawa na hong krimen yung kinakasama nyo. Ano yung nasa isip nyo ng mga panahon na yun, ma'am? Nagsisisi po ba kayo? Opo. Paano na yung mga anak niyo po? Dahil sa nangyari, hindi naman kayo sana kasali doon sa krimen, pero dahil po sa sinamahan niyo po siya, nagtago po, ganito po ang nangyari. Sir, ano po masasabi niyo sa pamilya dahil po sa nangyari? Sa pamilya po ng biktima, lubos ko po pinagsisisihan yung nagawa ko po kay Tata George Capistrano. Hindi ko po inaasahan na ganun po yung mangyayari. Pakay lang po namin yung alahas po, hindi po yung buhay. Sana po mapatawad niyo po ako, lubos ko po pinagsisisihan yung nangyayari po. Walang ganun. Balik mo yung buhay. Patawarin ko lang. Sir, saan kayo nahuli mismo ng mga kapulisan natin? Sa may Laguna po, Santa Rosa, Laguna po sa hotel po. Nung nakita niyo po yung mga pulis natin, ano po pumasok sa isip niyo na hindi na kayo umalis? Ginawa ko po, tinaas ko po agad yung kamay ko. Tapos yung sinabi po nila pa, dumapa na po agad ako. Alam Ayun niyo po. na yun na talaga ang pake ng mga pulis natin. Buti hindi ka Pwede naglaban. magtanong? Sa istorya ko lang, paano nahuli to, Mayor? Local police nung nung Ito, probinsya na to. follow up. Sir Anicete, kwento mga nung unang, paano napunta sa ito? Sir, baka pwede dito tayo sir. Oh. Konting eksena lang para sa istorya lang. Kaya nga, yung mga public information. Hindi, pang ano yan, pang MPD story to eh. Angulo ko sa MPD. Sir, ganito po kasi yun. Yun nga po sa relentless effort na ginawa po ng Manila Police District sa utos na po ng ating puting mayor. Nagtuloy-tuloy po kami yung painstaking effort po with the help of technical and other human intervention kasi na-allocate namin po siya sa series kaya tuloy-tuloy po yung follow-up. Actually, ang talaga i-serve po namin dyan is by yung warrant niya dahil na-file na nga po yung case namin ng robbery with homicide. Ito po, ang nangyari po niyan nung meron na po kaming iniisa-isa ng mga establishment para ma-allocate po sila. Lumabas po itong si kinakasama niya. Na which is kakaiba dahil kasi siya lang po yung naka-face mask. Base po sa mga information namin, talagang lumalakad po sila na naka-face mask na dahil public na po sila, figure na po sila. Makikita at makikilala, base na rin po sa panawagan ng ating buting. Kulot eh. Hindi rin po siya sumuko. Unique. Kaya yun po, nung pumasok ulit siya sa kwarto, inaya niya na po palabas itong si Logie. At yung nga po, paglabas nila, nandyan na si Logie. Inano naman po, sinabihan siya kung sumuko. Nag-ano naman po siya, nag-voluntary, dumapa na po siya. At hindi daw po siya lalaban. Hindi nalaban. Hindi po. Ferdinand, clarify ko lang, bahay po yung kanilang pinagsistayan? Parang Hotel, ano siya sir? hotel po, Inn. inn po. In. Okay, mga anong oras po ito at kailan mismo sir? Kanina po may mga Sa madaling picture. araw, in between po siguro ng 4 to 5 a.m. po. Okay. Robbery with homicide po itong kaso nilang dalawa. Yung case po ni Tata George Capistrano, yan po yung robbery with homicide. Okay. Ang sinundan po namin is yung by virtue na po ng warrant of arrest dahil hindi po siya nakakatin ng hearing doon sa Baguio Mga pala, RTC. before we continue, si Cesar Pakisuyo, tawagan si Major Magalong. Pa-inform na si Mayor Magalong na yung isa sa suspect doon sa incident sa Branch 3. Nandito naman. Cesar, pa-inform lang si Major Magalong. So sir, may nakuha kayong gamit nung nahuli niyo siya? Pero po, hindi naman po siya nalaban. Sa tingin nga po namin, katulad nga po na sinasabi ng mga information na armed and dangerous siya. Totoo nga. Kaya nung nagkatupakan na po, naghid naman po siya, dumapa.
Anong klaseng baril, Colonel? Initially po, ito is parang pistol. Pistol. Isa-subject po natin yan sa ballistic examination para po ma-determine kung mag-match po yan doon sa mga ginamit na doon kay Tata George Capistrano. Bali, ilang taon nyo nang ginagawa pa? Kailan kayo nagsimula? Suspect. Yung ano po, yung pagkatas ko po magtago sa Baguio po, sa Bataan. Kailan yun? Anong 4 na taon? beses na po. Hindi, kailan kayo nagsimula? 2000 ano po, 24 ganun. 2024. 2025. Ilang taon ka nun? Nung magsimula ka sa ganyang trabaho? Hindi ko alam eh, kasi po, ngayon po 27 na po ako eh. 27. So simula ngayon, hindi ka pa nakukulong? Hindi ka pa Nakulong na nakukulong? po ako. Kaso ko po, puro tep po. Nakakapagyansa. Mabababa. Okay, anymore?